Muli na namang tinamaan ng Iran ang ilang bahagi ng Israel dahil nahihirapan ng mga interceptor ng Israel na salagin ang ginagamit ngayon na missiles ng Iran na mayroon namanong cluster munition habang hindi naman tumigil ang Israel at Amerika sa pag-atake sa Iran kung saan sa bago nitong operasyon ay winasak nila ang mga fast attack craft at submarine ng Iran na naglalagay umano ng mga mines sa Strait of Hormuz. Sa update sa patuloy na giyera sa Middle East, muli na namang tinamaan ng Iran ang Israel. Ngunit imbis na mga military base, abay mga civilian area ang mga tinamaan. Ipinakita pa ng Iran ang kanilang paglunsad ng mga missiles habang isinisigaw na dadanak ang dugo sa Israel bilang paghihiganti umano sa pagkawala ni Ali Khamenei. Mirizam! Khune! Sahyonistra! Ya Fatima az-Zahra! Shlomi Bopo, Shlomi. Umaga man o gabi ay patuloy na nagpapakawala ang Iran ng mga missiles at drone nito. Ngunit base sa report mula noong unang araw ng labanan kung saan ang Iran ay nagpapakawala ng nasa 350 missiles sa loob lamang ng 24 oras dahil sa matinding atake ng Israel at Amerika kung saan tinarget ang mga missile launcher at mga stockpile nito ay naging limitado na lang ang atake nito kung saan kahapon ay 24 na missiles lamang umano ang pinakawalan nito. Habang sa drone attack naman ito, mula sa 274 noong unang araw ng labanan, abay bumaba ito kahapon sa 75. Ngunit ang inaalala ng Israel at Amerika ay nakakalusot pa rin ang ibang mga missiles ng Iran na mayroon namanong cluster munitions. The Iranians have launched a cluster ballistic missile towards the Jewish state of Israel, towards us. And this is very dangerous because it's very hard to intercept. Instead of launching an anti-rocket defensive system against one target, it separates into 6 or more small missiles as it enters the Israeli atmosphere and the Israeli airspace. This is why we had some injuries because of this missile. And the Iranians are not targeting just the military bases. They are targeting the civilians. Ayon sa IDF, kung mga single missiles ay kaya umano itong pabagsakin ng kanilang mga Iron Dome, ngunit may ilang mga missiles umano ang Iran na mayroong kargang cluster warhead na hindi kayang salagin ng Iron Dome dahil naghihiwa-hiwalay umano ito sa ere habang bumababa na siyang nagpapahirap sa Iron Dome na ma-intercept. Ayon sa IDF ay napakadelikado sa mga sibilyan ang ginagamit na submunition ng Iran dahil kung saan-saan na lamang ito tumatama at malawak pa umano ang sakop nito. Hindi lang Israel ang tinamaan ng Iran sa mga bagong atake nito kundi pati na ang mga karatig bansa nito kahit nakamakailan lamang ay humingi ng tawad ang Iran at nangakong hindi na aatake sa mga karatig bansa. It was very stupid, I would say. They attacked their neighbors. And their neighbors were largely neutral. Habang tinamaan naman ng grupong Hezbollah ang isang satellite communication ng Israel sa Bet Shemesh. Ayon sa report, ito ay isang lumang satellite communication ng Israel na posible ring ginagamit sa cyber. Habang ang Israel naman ay patuloy na winasak ang mga gusali sa Lebanon na konektado umano sa Hezbollah. Sa kabila niyan, muli namang ipinakita ng Israel at Amerika ang kanilang mga operasyon sa mga baybayin upang manghunting ng mga fast attack craft ng Iran. Kitang tinamaan ng isang submarine at mga fast craft ng Iran na layon umanong maglagay ng mga patibong sa Strait of Hormuz upang masira ang mga barkong dadaan, habang ipinakita naman ng Iran na mayroon silang torpedo upang targetin ang mga barkong dadaan. Ganito ang galawan ng mga teroristang Muslim sa Middle East, ang mangdamay ng mga sibilyang barko na dumadaan sa Gulpo at Strait of Hormuz. At bukod pa dyan, ang Iran ay naglulunsad din ng mga missiles mula sa mga ospital at paaralan. Terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals.
deliberately targeting innocents because they know their military is being systematically degraded and annihilated. Sa labanan, hanggat maaari ay militar sa militar lang ang labanan at dapat iwasan ang mangdamay na mga sibilyang wala namang kalaban-laban. Sinabi ng US Central Command na sa ngayon ay mayroon silang mga destroyer sa Strait of Hormuz upang alalayan ng mga barkong dadaan. Nagbabala din si Trump na kapag may mangyari sa mga sibilyang barko ay ipaparanas ng Amerika ang isang atake na hindi pa umano kailanman nararanasan ng Iran. President Trump reiterated his commitment toward keeping oil flowing through the Strait of Hormuz so the United States and all of our allies can receive their energy needs. President Trump will not allow rogue Iranian terrorists to stop the freedom of navigation and the free flow of energy. Let me be clear. It is a good thing to wipe out terrorists who indiscriminately target civilians and attempt to hold the global economy hostage. And President Trump should be commended for doing so. As the president made unequivocally clear to the remaining elements of this terrorist regime in his statement yesterday, if they do anything to stop the flow of oil or goods within the Strait of Hormuz, they will be hit by the world's most powerful military 20 times harder than they have been hit thus far. Moving forward, the stated objectives for Operation Epic Fury remain the same. Destroy the terrorist regime's ballistic missiles, raise their Iranian missile industry to the ground, ensure their terrorist proxies can no longer destabilize the region, and ensure that Iran never obtains a nuclear weapon. President Trump remains confident these goals will be accomplished in swift fashion. Samantala, ipinakita naman ng CENTCOM ang kanilang Terminal High Altitude Air Defense System na epektibo umanong sumasalag sa mga missiles ng Iran. Habang ang mga bombers naman ng Amerika ayon sa report ay naghahanda na naman upang maglunsad ng isang malaking atake sa Iran. We expect more massive U.S. strikes against Iran tonight. Nakita naman ang pinakabagong B-21 Raider ng Amerika na nag-air refueling sa hindi nasabing lokasyon at hindi pa makumpirma kung lalahok ba ito sa pagbomba sa Iran. Ipinakita rin kahapon na muling naglunsad ang isang aircraft carrier ng Amerika ng isang EA-18G Growler Electronic Warfare, isang fighter jets na sangkot sa unang atake ng Amerika na may kakayahang i-disrupt o i-jam ang bawat madadaanang sistema. Habang ayon naman sa isang general ng IRGC na si Jabari ay handa ang Iran kahit na umabot pa umano ng 10 taon ang gyera kontra Amerika dahil puno pa rin ang kanilang stockpiles ng missiles.